for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay naatasan para magsalita ngayon dito sa FBK at purihin ng Diyos sa gabing ito sapagkat sa inyong pagsubaybay ngayong gabing ito, nawa tayo ay mapagpalang lahat sa kanyang salita na ating matututunan. Ang naatas po sa ating topic ay Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 18. Ayan. Babasahin ko pong mabilis. Ito po ang sinasabi. Ingatan ninyong huwag makalimutan ang Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong suwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nangabusog at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na tirahan at dumarami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian, siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Ginabayan niya kayo at sa malawak at nakakatakot na disyerto na may makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Doon sa disyerto, binibigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo upang sa bandang huli, maging mabuti ang inyong kalagayan. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili sa pamamagitan kung kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, ang siyang nagbibigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman, at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, ito po ay istorya ng mga Israelita kung saan sila ay kahahango lamang sa wilderness o karanasan nila sa ilang. Ang ilang po ay isa sa mga kaparaanan ng Diyos upang disiplinahin ang isang mahal niya, katulad ng bayan ng Ehipto o Egypt. At kung mapapansin natin, pinadaan ng Diyos sa Egypt itong mga tao na ito, itong mga Israelita. Bakit po? Kasi mula sa kanilang pagkakaalipin, mayroon pang dapat isaayos sa kanilang mga buhay. At ito nga po yung hindi nila naaalis. Isa sa mga concerns o issues sa mga Israelita ay mayroong kayabangan o sabihin na nating mayroong sense of sabihin nating feeling nila sila ay privilege. At dahil feeling nila sila ay privilege at dapat tumanggap dahil sila nga ay tinanggal sa Egypt, akala nila lahat ay will happen as promised by God. Yes, talaga namang mangyayari yon. Pero ang isa sa mga naging problema ng mga Israelita, nagkaroon ng yabang sa kanilang kaisipan. So, ayun ang una nilang naging struggle, yung kayabangan o yung kahambugan.
At yung wilderness nga ay isa sa mga instrumento ng Diyos upang sila ay ayusin. Dito nga ay makikita natin sa loob ng 40 taon dumaan sila sa wilderness. Pero ito ang nakakagulat at nakapagtataka. Sa loob ng 40 taon, kung babasahin nyo sa verse 4, hindi na luma ang damit ninyo, sabi doon, ano? At hindi namaga ang mga paa ninyo sa paglalakbay. Can you just imagine? Yung damit nila hindi naluluma, samantalang tayo kaunting laba, kaunting yung wear and tear nararanasan natin sa ating mga damit dahil ito ay nilalabhan. At ito ay naaapektuhan ng kahit na sabihin napakahusay na fabric conditioner o sabihin na nating detergent. Unti-unti itong naluluma at nakikita natin. Ito 40 years, paano nangyari ito? At ang kanilang paa, sabi nga ay hindi namaga. Can you imagine, mga lolo at lola, hindi namamaga ang paa sa paglalakbay. So, nandoon ang pag-iingat ng Diyos. So, sinabi nga dito sa verse 5, dapat ninyong maisip na gaya ng pagdidisiplina ng Ama sa kanyang anak, ang Panginoon na inyong Diyos ay dumidisiplina rin sa inyo. So, yung wilderness is part of the discipline of those Israelites. Pero kung ilalagay natin sa ating konteksto, sa ating panahon, ang wilderness o ang wilderness experience, yung mga pagsubok, yung anumang mga nararanasan na atin, ito ay pinararanas ng Diyos para tayo ay magpakumbaba sa Kanya. So ito ay parte ng pagdidisiplina ng Diyos. So kung ikaw man ay nakakaranas ng pagdidisiplina, alam mo na ito. Ito yung wilderness experience at ito ay bahagi ng pagpapalago na gustong gawin ng Diyos. Pero sa kabila ng mga pagdidisiplina, nandoon yung pangako niya, katulad nitong nasa wilderness, anong ginawa? Iningatan siya, yung provision, yung damit, at saka yung health ay iningatan. So, pwede ring mangyari ito sa Kristiyano ngayon. Sa kabila ng dumadaan ka ng mga pagsubok, yung provision at saka yung health ay patuloy pa ring gagawin at ipapaubaya ng Diyos. Kaya nga pagdating sa verse 11, ipinaalala mula sa verse 11 hanggang sa verse 18, yung remembering, kung malampasan mo na itong wilderness, kung makaraos ka na dito sa mga pagsubok na ito, huwag mong kalilimutan ang Diyos. Ingatang alalahanin, ingatan ninyong huwag makalimutan. So, sa madalit salita, yung pag-alala, yung remembering, yung remembrance sa ating mga puso ay huwag nating isasantabi o ibabaliwala. So, kung nakita natin dito sa disyerto ang mga mananampalataya sa mga pagsubok, o hindi lang naman yun mga Israelita, kahit sa ating mga mananampalataya, ay nandiyan pa rin yung proteksyon ng Diyos. Nandiyan pa rin, sabi nga dito, dumaan sa disyerto na may makakamandag na ahas, alakdan, ginabayan ng Diyos, iningatan. So, binibigyan din niya ng mana kung saan ito ay pagkain na hindi naman natikman ng mga nauna pa sa kanila, kundi ito lang mga grupo ng mga Israelita na to, nakasama ni Moses. At sinabi niya dito sa verse 16, na ganito o ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Ibig sabihin pala, ang mga pagsubok ay naghahatid ng kabutihan sa ating kalagayan, sa ating kalagayang Kristiyano, sa ating kalagayang espiritual, sa ating katatayuan sa buhay. At ito rin ang magiging dahilan para sa isang Kristiyano
para sabihin at hindi niya maipagmalaki sa kanya sarili sa verse 17, sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng kakayahan ko, sa aking lakas, naging akin itong mga kayamanang ito, sabi sa verse 17. Remember, your health is not your own. It is of God's permission. Bakit tayo binibigyan ng healthy na pangangatawan? It is because of God's purpose for our lives. Kung may purpose ang Diyos sa ating buhay, siya ang magbibigay sa atin ng lakas, siya ang magbibigay sa atin ng kakayahan para tumagal ang ating buhay dahil may purpose ang Diyos at may layunin siya para tayo ay mabuhay. At nawa sa ating mga Kristiyano, hindi masayang o hindi maging walang katuturan ang lakas na ibinibigay niya na hanggang sa kahuli-hulihan ng ating pagkilos, nagagawa natin yung main purpose ng Diyos para sa ating mga buhay. And lastly, let us remember, sabi dito, alalahanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. So, ibig sabihin nito sa English, remember that it is the Lord who gives you the ability to create wealth. Ibig sabihin ng wealth creation, binibigyan niya ng talino ang bawat isa sa atin kung paano tayo magbi-business, kung paano tayo magkakapera, kung paano tayo magagamit natin ang yaman ng Diyos para sa kanyang kaharian. Ayan. So, sabi dito, at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. So, ibig sabihin nito, kung paanong ang Diyos ay nagpapala sa ating mga magulang sa mga magulang natin noon pa, o sa mga ninuno natin noon pa, ganun din niya tayo pagpapalain sa ating panahon. Kaya wag po nating aangkinin anumang meron tayo. So kung meron tayong biyaya, lakas, talino, yaman, lahat ng ito ay sa Diyos. At karapat dapat lang na ibalik natin ang lahat ng ito para sa ating Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang ginagawa sa ating buhay at nawa tayo ay lumakad ayon sa kanyang kaluwalhatian. God bless you all. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapera sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, na matuto po kaming umalala at alalahanin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Nawa sa bawat lakbay na aming gagawin, ay matupad po namin ang layunin mo sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na mabuhay po kami ayon sa iyong purpose para sa amin. And may we humble ourselves every day as we walk in every path na direksyon mo sa amin para sa aming buhay. Salamat po. Purihin ang iyong pangalan. Ito pong aming panalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Ayan, umulan na po. At nawa ay okay din po kayo dyan sa FBK o dyan sa inyo sa Hillcrest Baptist Church at makapakinig ng salita ng Diyos sa gabing ito. Purihin ang Diyos. God bless you all. Good night.